Akala ng nakakarami ay isang simpleng tao lang si Kinan o mas kilala bilang Kinan Latigo. Ito kasi ay isang magsasaka na hindi basta nakikipag-usap sa mga tao. Kahit sabihing matagal na sila sa iisang lugar, pili lang ang taong kanyang kinakausap. Bukod tangi si Tandang Silverio ang madalas nitong kausap, at kapag naririnig ng iba ang kanilang pinag-uusapan, halos hindi na maarok ng kanilang isipan ang kanilang topic. Isang hapon, nakita ni Mel si Tandang Silverio na naglalakad. Kasama nito ang kanyang tungkod na siyang nag-aalalay sa kanya sa paghakbang. Papunta ito sa tindahan kung saan mukhang nag-aapura. Tatang Silverio, lumabas ka na naman ng malawak na pag-aari mo ah. Nag-aapura ka pa. San ba lakad natin? Sa tindahan. Kapag ganyang oras na, alaksin ko na, shot na. Yan naman ang hirap sa'yo, Tatang Silverio eh. Puro ka shot. Di mo naman ako inaaya. Palagi na lang sikinan ng karap mo. Ayain mo naman ako. Tagal-tagal mo na dyan sa binabantayan mong farm eh. Hindi ako nagkakamali. 10 taong ka na dyan. Pero na minsan, di man lang kita nakaharap. Napakailap mo naman eh. Alam mo, binata, ako bilang isang matanda, pili lang ang mga taong gusto kong kausapin at nakaharap sa inuman. Pero si Kinan, wala pang 10 taon dito yun ah. Samantalang ako, matagal na ako rito. Dapat nga ho, ako ang mas kinakausap ninyo. Yang si Kinan, yung pamilya niyan, mga weirdo yun eh. Mga hindi nakikipag-usap sa tao. Pili lang ang kausap, katulad nyo. Sa bagay. Ganon talaga. Kung saan sila nakakasipsip, doon sila nakikipag-usap. Hop! Tumahimik ka na dyan. Malayo na yung sinasabi mo. Okay? Totoo naman eh. Kung mga marami kayong pera, kayo lang kinakausap ng pamilya na yan. Tumahimik ka na dyan. Ha? Okay? Sige. Ay, nako. Hapon na. Shot na. Pabili po. Tapo. Ano po yun? Iha. Pabili nga ako ng lambanog. Yung dati ho ba? Ito. Ay, tama na yung isang 1.5. Siguro na may masisihan na kaming dalawa dyan, Kinan. Tatang Silverio, bakit lumabas ka na naman ng farm mo? Baka mamaya manakawang kayo ron ng baboy. Iha, kung nanakawin nila ang aking baboy, ayos lang yun. Hindi naman sila mabubusog pag galing sa nakaw ang kanilang kinakain. Oy, bakit hindi naman po? Siyempre laman tiyan po yun. Hayaan mo sila. May karampatang parusa ang mga gawaing masama. Si Tatang Silverio talaga? Napakatalinhaga mag-isip. Marami ka pang sinasabi, Iha. Yung binibili ko, akin na. Oho, ito na po. Salamat. Tatang Silverio, yung bayad niyo ho. Ay, ilista mo muna, Iha. Wala kasi akong dalang pera eh. Naku talaga, si Tatang Silverio. Ngayon lang naman. Sige na. Oho, sige ho. Pagkatapos bumili ni Matandang Silverio, dumiretso na ito sa bahay ni Kinan na kasalukuyang nagluluto ng hapunan. Tao po! Kinan! Itay,
Nandyan na naman po si Tatang Silverio. Ah, pasok ko kayo rito. Sige. Eto. Eto na ang pampalakas. Aba, ayos yan. Ano bang magandang may partner dyan? Manok? Bibe? Kahit ano. Basta yung pwede tayong lumakas. Kamusta ka na, bata? Okay lang po. Ito po, malapit na po makapagtapos ng elementary. Aba, pag-iigihin mo ha? Okay nan. Anong oras pa tayo magsisimula? Ngayon na ho. Ayun na naman yung matandang yan. Jaira, kumukunot na naman ang noo mo. Nakita mo lang si Tatang Silverio eh. Pabayaan mo na kaming dalawa ni Kinan. Alam mo namang isa ito sa sikreto ng aming lakas. Sige na nga. Habang sila'y umiinom, napag-usapan nilang dalawa yung mga karanasan nila noong araw. Bilib talaga ako sa'yo, Kinan. Akalain mo yon? Napakasimple mo tignan. Hindi aakalain ng karamihan na ang isang magsasakang katulad mo ay marami ng karanasan pagdating sa laban. Yan naman ho, Tatang Silverio. Kailanman ay hindi ko ipinagkalat kahit na kanino. Alam niyo naman ho, na dito sa buong bayan natin, bukod tanging kayo lang ang madalas ko nakakakwentuhan. Yung iba, makakakwentuhan ko mga 10 minuto, higit pa ron. Pero ni minsan, wala ho akong ikinukwento pagtungkol sa mga ganyang bagay. Mas mainam na ho kasi na makilala nila tayo na simple at hindi naman dapat ipinagmamalaki yung tulong natin na palihim, di ba? Ay, tagay mo. Napaka-humble. Maya-maya pa, napadaan na naman si Mel at may kasama pa itong isang lalaki. Oy! Tatang Silverio! Mukhang napapangalahati na yata. Bilis ah! Kinan, halika't tumagay ka. Gusto ko nga hong tumagay para makaharap ko naman kayo. Kaya lang di naman ako inaaya ng kasama mo eh. Kinan, ayos lang ba? Kayo ho bahala. Kayo ho bumili niyan eh. Hindi na. Sa susunod na lang at ako ang dadayo sa'yo, Mel. Sabi ko na eh. Weirdo talaga yung pamilya na yan. Wag mo nang patulan, Kinan. Hoy ko binata. Umuwi ka na lang. Wag na wag mong ipapakita sa akin yung ganyang klase ng pag-uugali. Uwi na. Yabang. Dayo lang kayo rito, Kinan. Tandaan mo yan. Mel, sige na. Uwi na. Pag-alis ng mayabang na binata, kinausap siya ng matanda. Kinan, huwag kang papatol sa ganon. Kasi, kapag ibinaba mo ang level mo sa kanila, ikaw din, baka pasukin ka. Pasensya na ho kayo, Tatang Silverio. Minsan lang talaga hindi ako makapagpigil sa mga ganyang klase ng tao. Ayos lang yon. Ayos lang yan. Normal lang yan. Siya nga pala. Ano ang iba mong mga tangan? Una ho sa lahat, para ho sa karamdaman. Mutya ng saging. Meron din ho akong batoo mo, para ho sa kabalat kunat. At syempre, meron din akong baon na walang mata. Trabong ko, meron din ho. Siya nga pala. Sa tagal ko na ring may mga tangan-tangan na mga medalyon, napapaisip ako, ayos bang gumamit ng mga mutya? Para ho sa akin, sa nakalakihan ko,
Mas okay ho itong mutya. Bukod sa ito'y galing sa kalikasan, magiging option mo na lang ang pagdarasal para sila'y pakainin. Hindi pala katulad ng mga tangan kong medalyon na halos araw-araw ay kailangan mong pakainin ng dasal. Kaya nga ho. Oh, malapit na ho itong maubos. Sige. At ako'y uuwi na rin. May 4 na kilometro pang lalakarin ko. Sige na, Kinan. At aalis na rin ako. Sige ho. Habang naglalakad ang matandang Silverio sa loob ng baryo, narinig niya yung takbuhan. Ikinagulat niya yun at nagtanong siya sa isang lalaki. Iho! Iho! Ay nako, hindi ako pinansin. Ano bang meron doon? Agad na pinuntahan ni matandang Silverio ang pinagkakalipunpunan ng mga tao. Nakita nilang sa itaas ng malaking puno may lalaking nakasabit ng patiwarik. Ibinababa ito ng mga tao. At nang maibaba nila yon, namukaan niyang isa ito sa binatang laging pumapansin sa kanya at madalas na nakikipag-usap. Ayon sa kanyang sariling pag-iimbestiga, ang binatang yon ay pinatay ng hindi basta tao dahil ang mga hiwa nito sa katawan ay masyadong malalaki at mukhang napakatalim ng ginamit. Aswang! Aswang ang gumawa niyan! Wika niya. Napatingin sa kanya ang mga tao. Hindi kasi sila lubos na makapaniwala na mukhang may aswang na sa kanilang bayan. Tabi! Magsigsitabi kayo dyan! Ang kanilang kapitanang dumarating. Kasama nito ang mga bantay bayan na nung mga oras na yon ay tila ba mga nakaalerto dahil sa kanilang mga tagiliran ay may mga nakabukol. Tatang Silverio, anong sabi mo? Wala ho, Kapitan. Hindi ho. Narinig ko ang sabi mo aswang. Palagay mo ba, totoo mga aswang? Kapitan, ako naman ho'y bilang isang matanda na at may karanasan na pagdating sa mga ganyan. Oho, naniniwala akong aswang ang gumawa niyan. Sa palagay niyo ho, sino yung aswang na yun? Sa aking pagkakaalam, tao lang din ang mga ito at malamang nakakilala lang din natin ang aswang na yun. Iyon ang aking aalamin, Kapitan. Bakit? At paano malalaman kung sino ba ang aswang na gumawa nito? Ako na lang ho ang nakakaalam noon. Tandang Silverio, mag-aminan nga tayong dalawa. Isa ka bang... hindi ho. Wala pa akong sinasabi. Wag ho rito, Kapitan. Ang akin ay akin. Ang ako ay ako. Naintindihan kita. Maya-maya pa, nagdatingan na ang mga pulis na siyang mag-iimbestiga. Ayon sa mga pulis, hindi gumamit ng matulis na bagay ang gumawa nun sa taong patay. Tila ba meron ding pagdududa ang mga otoridad na mukhang aswang nga ang gumawa nito. Para kasi sa mismong nag-iimbestiga, naniniwala siya sa aswang dahil noong bata pa siya, nung hindi pa siya noon pulis. Minsan na siyang nakakita sa bubong daw nila at humahaba ang dila ng mahigit 1 dipa. Dinala ang taong yun sa morgue upang imbalsamuhin. Ikinagulat naman ng nag-iimbalsamo dahil wala na raw ang laman loob ng tao. Nang dahil dito, nabalot ng takot ang buong bayan kung saan 3:00 pa lang ng hapon,
sarado na ang lahat ng kabahayan. Bukod tanging si Kinan na lang ang makikita mong naglalakad dahil ito'y nanggaling sa kabukiran. Napakaaga naman magsarado ng mga bahay. 3:00 pa lang, wala tuloy mabilhan ng kape. Tao po, pabili nga po. Sarado na ho kami. Iha, ako ito, si Kuya Kinan mo. Maaari bang pabili ng kape? Kahit na wag mo nang buksan ng masyado tindahan, ilulusot ko na lang yung kamay ko. Sige na iha, galing kasi ako ng bukid eh. Hindi na ho. Ganun ba? Bakit ho ba? Ano bang nangyayari? Hindi niyo ho ba nabalitaan? Alin ho? Meron hong gumagalang aswang. Ha? Kaya naman pala ang pakiramdam ni Kinan nang mapansin niyang ganon ang nangyayari. May kinatatakutan pala ang mga tao, tapos para bang may kakaibang presensya ang nababalot sa buong lugar. Madali siyang tumakbo papunta sa kanilang bahay dahil siya'y nag-aalala sa kanyang asawa at anak. Jaira! Jaira! Ano yon? Yung anak natin. Natutulog na, bakit? Mabuti naman. Oh, Kinan, bakit ba? Ano bang nangyayari sa'yo ha? Hindi mo ba nabalitaan? Nabalitaan ko. Kanina lang, nang bumili ako sa tindahan. May aswang daw. Ano naman ngayon? Di ba diyan ka magaling? Kaya ka nga tinawag na Kinan Latigo eh. Kasi yung latigo mo, ilang aswang na ang napatay. Kinan, kinatatakutan ka hindi ng mga tao rito, kundi ng mga aswang, lalo na ron sa bayan na pinanggalingan natin. Alam ko yun, Jaira. Ang pinag-iingatan ko lang, yung malaman ng mga tao kung sino ba talaga si Kinan. Kilala mo ko. Ako yung taong ayaw na pinagsasabi. Ang simpleng tulong ko. Yan naman ang hirap sa iyo eh. Ayaw mong ipagsabi? Paano? Kung mamataan ka ng mga tao, maitatanggi mo pa ba? Shh, Jaira. Ngayong gabing to, muli mo na namang makikita ang palagi kong kasuotan. Okay lang sa akin yun. Hindi ka naman nakakatakot, diba? Ikaw pa rin naman yung Kinan na kilala ko kahit nasuot mo na naman ang bagay na yun. Tay? Aalis ho kayo? Oh, anak. Matulog ka na lang. Hindi po tay eh. Narinig ko po kasi. Jaira, huwag mong palalabasin ng bata, ha? Oo, sige. Pagsapit ng dilim, isinuot na ni Kinan yung kanyang sombrerong patusok. Ang kanyang mga muka ay nakatakip, bukod tanging mata lang ang makikita. Tapos ang kanyang kasuotan, makikita mo lang ito sa mga taong parang mga kumpu. Sa kanyang tagiliran ay nakasuot ang mahaba nitong itak na halos araw-araw ay nahahasa. Tapos sa kanyang likuran, yung latigo. Bukod pa rito, nakasabit din sa kanyang mga dibdib ang iba niyang mga mutya. May edad na kasi si Kinan, kaya't hindi pwedeng ibaon ito sa kanya. Aalis ka na ba? O Jaira, mag-iingat kayo rito. Nilagay ko na ang iba't ibang klase ng pangontra dito sa bahay. Sinisigurado kong hindi mapapasok ng aswang itong bahay natin. Mag-iingat ka po, itay. O anak, babalik ako, pangako. Sa paglabas ni Kinan sa kanilang bakuran, bitbit nito ang pag-asang mahuhuli niya ang aswang. Hindi siya masyadong makikita sa kalagitnaan ng dilim dahil ang kanyang kasuotan ay purong itim. Kaya lang kung sakaling siya ay masasalubong ng mga simpleng tao, tiyak na katatakutan siya dahil sa kanyang kasuotan.
Naikot na ni Kinan ang buong baryong kanyang tinitirhan. Wala siyang nakita o naramdaman na kakaiba hanggang kanyang naisipan na pumunta sa kabilang baryo. Wala siyang kakilala roon ni maski isa. Ganon pa man, nagbaka sakali siyang doon niya makikita ang taong hinahanap nito. Habang siya'y naglalakad sa gitna ng kadiliman, kapansin-pansin na marami pang mga bukas na bahay. Sa kabila pa nga ay may mga maingay na nag-iinuman. Maya-maya pa, mas lalong umingay ang mga nag-iinom na hindi na normal ang kanilang mga pinagsasabi. Unti-unti siyang lumapit doon dahil napansin ni Kinan na nagkukumpulan ang mga lalaking yon sa isang gilid na animoy may kinatatakutan. Mga pare, akala ko sa baryo namin, yung aswang, taga rito pala. Wika ng isang lalaki na pamilyar kay Kinan ang boses. Hanggang sa kanyang napagtanto na si Mel pala ang lalaking yun. Dumayo pa ito ng inuman sa kabilang baryo. Wala akong makain sa kabila dahil may gumagalang kalaban. Dito pala, marami. Wika nung aswang. Nakahubad ito at puno ng langis ang buong katawan. Kapansin-pansin din ang mga matutulis nitong pangil sa magkabilang gilagid. Mapupula ang mga mata, tapos ang ulo ay halata mong nilagyan ng matulis na sungay. Sinong gustong mauna sa inyo? Ikaw, payat na binatang walang laman na. Sa pagkakaalam ko, ang mga manginginom na payat, malalaki ang mga bituka. Sold na naman ako sa gabing ito. Halika rito. Halika rito. Binato ni Kinan ng isang tipak na bato ang aswang. Napatingin ito sa bandang kanan at dito'y parang natakot ang aswang. Unti-unti siyang umaatras. Nakita ng mga lalaking lasing si Kinan pero hindi nito makikilala ang kanyang itsura dahil sa kanyang kasuotan. Hinugot niya ang kanyang latigo sa likod at walang pakundangan ng paghahalipawin ang aswang. Nagtatakbo ito sa kadiliman hanggang sa sinundan siya ni Kinan. Gusto nitong alamin kung saan ba pupunta at kung saan ba ito nakatira. Maya-maya pa, nawala ang aswang na yun nang ito'y papasok na sa farm na binabantayan ni Tandang Silverio. Farm ito ni Tandang Silverio. Bakit bigla siyang nawala? May pagtataka si Kinan na hindi kaya't si Tandang Silverio ang aswang na yon. Pero yung pagtataka niya ay 1% lang. Maya-maya pa, nakarinig siya ng isang putok ng malakas. Sinundan niya kung saan ba nanggaling ang putok na yon hanggang sa marating niya yung bahay kung saan ba nakatira si Tandang Silverio. Si Tandang Silverio pala ang nagpaputok ng baril dahil nakaramdam daw ito ng kakaiba sa paligid. Naramdaman niyo ho pala? Naramdaman ko yon. Kinan, bakit ba ganyan ang iyong kasuotan? Kayo naman ho, para kayong bago ng bago. Alam niyo naman na hindi ako basta pwedeng makilala ng mga tao. Kinan, yung naramdaman ko ay naaamoyan ko ng sariwang dugo. Tinamaan mo ba siya? Oho, tinamaan siya ng latigo. Bakit hindi mo pa siya pinatay? Dapat,
hinayaan mo na siyang patayin. Hindi ko nga ho siya inabutan. Nako, Kinan. Ito ang labis kong ikinatatakot. Baka mamaya balikan ka ng lahi nun. Kinan, sige na, umuwi ka na. Itakas mo na ang iyong pamilya o kaya na may dalhin mo rito. Dito sa lugar ko, hindi kayo magagalaw. Kaya ko naman hong protektahan ang aking pamilya. Kinan, makinig ka sa akin, iho. Hindi basta aswang ang naramdaman ko. Napakainit ng aking kasuotan. Sige na. Ganon pa man sumunod si Kinan sa sinasabi ni Tandang Silverio. Madali itong umuwi sa kanilang bahay. Pag uwi niya'y naramdaman niya na may nakatingin. Patay na ang ilaw sa kanilang bahay at natutulog na ang kanyang asawa at anak. Jaira, anak, gumising kayo dyan. Aalis tayo ngayon din. Bakit po, Itay? Ano pong nangyayari? Ano bang nangyayari, Kinan? Huwag na kayong magtanong. Doon na tayo magpalipas sa bahay ni Tandang Silverio. Dalian nyo! Sumunod naman ang kanyang asawa at anak habang sila'y naglalakad at papalabas ng lugar. Napahinto si Kinan at napalayo ng kaunti sa kanyang asawa at anak. Hindi kasi naramdaman ng mga ito na huminto si Kinan. Tumingin siya sa bandang kanan kung saan may nakalaylay na mahabang sanga ng mangga. Kitang-kita nitong may nakaukyabit ng pabaligtad. Jaira! Kinan, nandito na kami. Madalian niyang tinakbo ang kanyang asawa at anak na nung mga oras na yun ay dadagitin na pala ng aswang na mga nakasabit sa puno. Mabuti na lang at mabilis ang pagkilos ni Kinan kaya't nahampas niya ng kanyang latigo yung dalawang aswang. Dito niya napagtanto na hindi lang isa, dalawa, tatlo ang mga naroroon. Marami pa pala. Pinaikutan sila ng mga ito at yung isa'y nagsabi pa ng kinatatakutang magsasaka. Napakasimpleng tao mo. Yan ang tingin sa'yo ng iyong mga kababaryo. Pero para sa amin, kinatatakutan ka. Sa estilo ng pananalita mo ay parabang kilalang kilala mo ko. Aminin mo nga sa akin, sino ba kayo? At bakit mo ko nakilala? Kinan Latigo. Kilala kita. Simpleng tao, hindi marunong makipag-usap, pero may itinatago. Kinan, ito ang tandaan mo. Dahil sa pinakailaman mo ko at kailangan namin ng makakain sa gabing to, humanda ka sa mga susunod na pag-aatake namin. Mabilis ang pang-aatake ng mga aswang kay Kinan. Nasugatan siya ng 2 beses sa likod, sa hita, tapos sa muka. Ganun pa man, hindi niya nararamdaman ang kanyang mga sugat. Dahil nga sa meron siyang mga tangan, agad siyang napapagaling noon. Inakala ng mga aswang na namatay na si Kinan dahil nga ito'y bumulagta. Kaya't nung dadamputin ng mga ito ang asawa at anak ni Kinan, wala siyang nagawa. Bitawan niyo po kami, Ninay! Huwag ka nang pumalag pa. Ikaw ang kapalit ng pagkain namin na binulyaso ng asawa mo. Asawa ko? Oo, siya ang dahilan kung bakit hindi namin nakuha yung lalaking payat. Oo, sandali. Huwag ka nang kumilos. Mamamatay ka na rin magsasaka. Nakarinig sila ng sunod-sunod na putok at nagtakbuhan ang mga lalaki.
Alam ni Kinan sa kanyang sarili na si Tandang Silverio yun. Dalian niyo! Madali kayo! Salamat ho, Tandang Silverio. Isinama nito sa kanilang bahay ang mag-ina. Hinubad ni Kinan ang kanyang suot at dito niya nakitang nabasag pala ang kanyang batoo mo. Hindi maaari. Hindi ako makapaniwala. Paanong? Kinan, sa palagay ko sinalba ka ng gabay ng batoo mo. Ibig sabihin, wala na siya? Maging ang iyong mga tangan. Sinalba ka ng gabay noon. Salamat sa kanila. Kinan, ngayong ganyan ang iyong kalagayan. Huwag mo nang tangkain pa na makipaglaban. Delikado kayo. Magantay kayo ng pagsikat ng araw. Bibigyan ko kayo ng pera. Umalis na kayo rito. Sa ngayon hindi mo na pwedeng pairalin na ikay kinatatakutan ng mga aswang dahil ang iyong mga tangan ay nabasag at umalis na ang mga gabay. Pero paano ho yung mga nalalaman kong usal? Hindi ko ba ito pwedeng gamitin sa kanila? Kinan, gabunan ang mga yon. Hindi sila basta tatalaban ng mga usal na alam mo. Kinan, umalis na tayo rito bukas. Teka, hindi ganun kadali yun. Paano ang inaalagaan kong bukid? Magagalit sa akin ang aking amo. Kinan, maghanap tayo ng taong pwedeng magtuloy noon. Delikado na tayo rito. Kinan, makinig ka sa asawa mo. Oo. Kinabukasan, aalis na sana ang isang pamilyang yun nang dalawin ni Kanole si Tandang Silverio. Katunayan nahirapan siyang hanapin ang lugar ni Tandang Silverio. Ipinagtanong-tanong lang niya sa mga tao sa baryo kung saan ito matatagpuan. Mahigit isang dekada na kasi silang hindi nagkikita. At kaya dumalaw si Kanole sa bahay ni Tandang Silverio dahil sa pagkakaalam niya'y ito ang kanyang kaarawan. Magandang araw po. Magandang araw. Kanole, ikaw ba yan? Ako nga ho ito. Tandang Silverio? Ang laki naman ho ng pinagbago ng itsura nyo. Ay, nako. Salamat sa ama. Oh, bakit ho? Kinan, lumabas na kayo dyan. Si Kanole ang dumating, ang aking kaibigan. Ha? Bakit? Magandang araw ho. Kinan nga ho pala. Inabot ni Kanole ang kamay ni Kinan at dito nito nakita ang nangyari sa nakaraan. Kaya naman pala halatang meron kayong kinatatakutan. Ngayon anong plano nyo? Aalis na ho sana kami rito eh. Delikado na ho buhay namin. Dahil yung mga gamit ko nasira at napuruhan ho ako kagabi ng mga aswang. Marami ho sila. Napuruhan ka? Bakit? Hindi ka ba lumaban? Lumaban siya. Kaya lang, sa lakas ng pwersang pinakawalan ng mga gabunan, sinalo siya ng kanyang mga gabay. Kaya naman pala. Bueno, happy birthday! Salamat. Naalala mo pala ang aking karawan. Di ba? Nangako ako sa iyo noon na isang dekada ang palilipasin natin at ririgaluhan kita ng napaka-importanteng mutya. Mutya? Ang mutya ng halamang Javier. Salamat naman dahil sa loob ng 10 taon na pagtanto ni Sangkay Lihim na ako'y karapat-dapat. Wag mo na kayong umalis. Huwag niyong problemahin yun. Birthday ni Tatang Silverio ngayon eh. Magsaya tayo. Pero Mamang Nole, delikado po ang buhay namin. Yung mga tangan-tangan po ni Itay, nasira. Dahil sinalo siya ng kanyang gabay. Siya'y napuruhan sa laban. Ito ay normal na nangyayari sa labanan sa kadiliman. Mamang Nole,
Hindi ko ho kayo kilala. Ngayon pa lang ho tayo nagkita. Pero may nararamdaman ho akong kakaibang nananalaytay sa inyong mga dugo. Sino ho ba kayo? Siya ay isang magaling na manggagaway. Hindi basta manggagaway. At kung hindi mo lang naitatanong, Kinan, mas matanda pa siya sa'yo. Oh, pero ang bata ng mukha niya, pati ang kanyang pangangatawan. Kinan, parang ikaw. Naniniwala ako na may edad ka na rin, pero dahil sa mga tangan mo, labis nitong naingatan ang iyong pangangatawan. Kaya nga maganda rin yung katawan mo eh. Oho. Mamang Noli, makakaasa ho ba akong hindi magagalaw ang aking pamilya? Umasa ka, Kinan. Umasa ka. Dahil sa umasa si Kinan at ang kanyang pamilya na hindi sila magagalaw, hindi sila umalis doon nung araw na yon. Imbis na matakot sa loob ng maghapon, naging kampante sila habang nagluluto ng sopas at nag-iihaw ng manok at itik. Birthday nga kasi ni Tandang Silverio nung araw na yon. Maya-maya pa, si Kapitan at ang mga bantay bayan ay dumarating. May tao ho, Tandang Silverio. Sino kaya yung mga yon, Kanole? Hindi ko ho sila kilala eh. Pero paglapit baka sakaling makilala ko. Paglapit nila Kapitan, kapansin-pansin na mukhang handa sila sa laban. Ito kasi yung klase ng kapitan na may mga baril. Makikita mong nakapalibot ang mga bala sa kanyang katawan at ang gamit nitong baril ay hindi basta-basta. Maging ang kanyang mga bantay bayan ay may mga nakasukbit na baril sa tagiliran. Magandang araw ho. Kapitan, kayo ho pala. Magandang araw din ho. Nabalitaan namin ang nangyari kagabi. Nandito daw ang iyong pamilya. Pamilya ho ni Kinan? Oo, nandito raw sila. Nasaan yon? Ano nangyari sa kanila? Ayos naman ho. Magandang araw ho, Kapitan. Magandang araw din. Ano nangyari sa'yo? Sa kabutihang palad po at sa awa ng Panginoon, ligtas naman ho ako sa pang-aatake ng mga aswang. Ganun ba? Alam mo nang mabalitaan ko ang nangyaring yun, agad kong inalerto ang aking mga bantay bayan at pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapunta rito. Abala kasi ang inyong kapitan at galing pa ako sa presinto. Huwag kayong mag-alala. Sinabi ko na sa ating mga otoridad na mamayang gabi kailangan namin ng kanilang presensya at nang sa ganon, mabantayan ang buong bayan. Kapitan, salamat ho. Siya nga ho pala. Kumain muna kayo ng mainit na sopas. At kaarawan ko kasi ngayon. O iba tama-tama pala ang pagpunta namin. Sige, kumain kayo dyan. Huwag kayo mahiya. Para siguro sa ating lahat yan. Tama yung kapitan. Habang kumakain silang lahat, napansin ni Kapitan na si Kanole ay kaunti lang ang kinakain. Kaibigan. Ako ho ba? Ikaw nga. May tanong ko lang Anong pangalan mo? Nole ho, Nole. At anong ginagawa mo rito sa nakakatakot na lugar namin? Hindi naman po nakakatakot dito. Ang totoo niyan kaya ako napunta rito kasi kaarawan nga po ng aking kaibigan na si Tandang Silverio. Sa pagpunta mo ba rito wala ka bang naramdaman ng kakaiba? Alam mo ang hilig ng mga aswang, yung mga dayuhan, yung tipong mga taong walang kaalam-alam. Alam ko naman po yun, pero hindi naman po ako natatakot sa kanila. Kung sakali mang anong gagawin nila sa akin, bahala na sila. Basta wag lang nilang kakalimutan at palagi nilang pakatatandaan na hindi lahat ng taong kaharap nila ay kayang-kaya nila. Kung sila'y mga aswang, pues meron silang mga katapat. Hindi ko naman po sinasabi na ako ang kanilang katapat. Marami pa dyan, hindi ho ba, Tatang Silverio?
May tanong ko lang din. Bakit kakaunti lang ang kinakain mo? Pasensya na po kapitan, baka hindi kayo maniwala sa sasabihin ko. Ako ho kasi yung klase ng tao na kahit hindi kumain sa loob ng 1 linggo kaya ko mabuhay. Hindi totoo yun. Walang taong ganon. Meron po. Ako ang patunay. Maaring hindi po kayo naniniwala. O baka iniisip niyong ako'y nagsisinungaling. Wala na ho akong pakialam doon kapitan. Basta yun po ang nangyayari sa akin sa loob ng mahabang panahon. Ganun ba? Masyadong matalinhaga itong taong to. Hindi naman ho. Nag-antay sila ng dilim dahil tila ba may paniniwala rin si kapitan na sa gabing iyon ay sasalakayin ng mga gabunan ang pamilya ni Kinan. Napansin yon ni Tandang Silverio kung bakit ayaw umalis nila kapitan. Ang totoo niyan, Tandang Silverio, kaya kami na nandirito dahil naniniwala kaming gaganti ang mga aswang kay Kinan. Kapitan, maaari ho bang kausapin kayo ng masinsinan? Maaari ho bang kung maaari wala ho sanang makakaadam ng nangyari sa akin? Pero balitang balita na yon, Sumario. Kung tawagin ka nga raw ay kinatatakutang magsasaka, simpleng tao at mukhang walang kalamaram. Yan ang pagkakakilala sa iyo ng mga tao sa baryo. Pero para sa mga lahing aswang, ikaw pala'y kinatatakutan. Sino ho nagsabi nung kapitan? Merong bagong dayo doon sa atin. Sinabi niyang kilala ka niya. Magkababaryo daw kayo dati. At doon daw sa lugar ninyo, marami ka nang napatay na aswang. Sino ho'y tao na yon? Henry. Henry daw ang pangalan niya. Si paring Henry? Nandito siya? Ngayon, ipapakita ko rin naman sa iyo na ang aming lugar ay hindi ko pinababayaan. Kaya, aantayin natin ang mga lahing yan. Papatayin natin sila. Nakikita mo tong gamit ko na to. Kahit maliit na uod na gumagapang sa lupa ay kayang durugin nito. Hindi ho ba bawal magtangan po ang isang kapitan na katulad ninyo? Ano? May sinasabi ka dyan, Nole? Kapitan, hindi ho ba ang kapitan ho ng barangay ay bawal magtangan po ng ganyan? Bukod tanging mga militar at mga kapulisan lang dapat ang gumagamit niyan? Oo, alam ko yun. Pero wala akong pwedeng pagpilian. Gagamitin ko ito dahil kinakailangan. Alam kong ito'y pinagbabawal, pero sana'y maintindihan ng ating mga otoridad na sa pagkakataon na ito, kailangan kong gumamit ng malalakas na gamit. At kung tatanungin mo naman kung saan ko ito nakuha, sige, sasagutin kita. Dati akong militar. Sabi ko na nga be, dati kayo militar. Kaya naman pala kayo'y pinahintulutan na gumamit niyan. Dahil nga kaya niyo itong gamitin. Tama! Tama ka roon. Dahil sa matagal na pag-aantay sa mga inaabangan nilang aswang, nag-inuman sila hanggang gabi. At pagsapit ng 12:00 ng madaling araw, lasing na ang lahat ng bantay bayan. Maging si Kinan ay nakatulog dahil sa kalasingan. Bukod tanging si Kanole, si Kapitan at si Tandang Silverio lang ang gising nung mga oras na yun. Inaantok na ako. Tandang Silverio, maaari bang kayo na lang muna ang magbantay? Walang problema, Kapitan. Kayang-kaya namin ito. Dapat nga, Kapitan, ay umuwi na kayo. Baka yung mga kababaryo natin ay nag-aantay na sa inyo. Sige. Gigisingin ko yung iba. Ginising ni Kapitan ang ibang mga bantay bayan at pinauwi sa baryo. Makalipas ang kalahating oras, isa sa bantay bayan ay humahangos. Kapitan! Kapitan! Ano yun? Ayon sa bantay bayan, may nangyari daw doon. Madali siyang tumakbo at nakita niyang may taong nakasabit na naman sa puno. At kilala niya ang taong yun, walang iba kung hindi si Mel.
Ano bang nangyayari dito? Kapitan! Si Mel yun! Oo, alam ko. Nakatingin si Kapitan sa ibang mga naroroon. Tila ba nagtatanong ang kanyang mga mata kung meron ba silang nakita. Ganon pa man, yung takot ng mga tao'y para bang naibsan dahil nga sa mga nakasabit sa katawan ni Kapitan. Magsiksiuwi na kayo. Protektahan niyo ang inyong pamilya. Dudurugin ng dalakong ito ang mga aswang na yon. Maya-maya pa, sumalakay na ang mga aswang sa bahay ni Tandang Silverio. Ang tagal niyo naman. Kanina pa namin kayo inaantay eh. Kanole, sila ang mga gabunan. Oo, tama. Mga kaibigan, magandang gabi sa inyo. Ano bang pwede naming ipaglingkod? Wala tayong pag-uusapan kung ibibigay mo sa akin ang pamilya ni Kinan. Ganun ba? Bakit? Dahil ba sila ba nakatokang kakainin nyo sa gabing ito? Ang galit ng aming lahi ay sumabog na. Ang sino mang nakikialam sa mga lakad namin ay aming pinapatay. Ganun ba? Sino ka ba? Ha? Ako si Nole. Nole? Teka. O bakit? Halika rito. Teka, sino ba'y Nole na yon? Bakit ganun na lang ang pakiramdam mo sa kanya? Sa aking pagkakaalam, si Nole ang pumatay sa ating ninuno. Ganun ba? Dapat pala ipaghiganti natin ang ating ninuno. Hindi maaari kung ang ating malakas na ninuno ay kanyang napatay. Paano pa kaya tayong mga apo lang? Umalis na tayo. Mamamatay tayo rito. Napansin na lang nilang umaatras ang mga ito. Hindi sila sinundan ni Kanole at ni Tandang Silverio. Maya-maya pa, nariyan na ang napakalalakas na putok na tila ba humahabol sa mga aswang. Ayan na! Kumanan na si Kapitan. Tandang Silverio, ipaubayan natin ito sa kanila. Pero hindi basta baril ang gamit ni Kapitan. Katulad ng kanyang sinabi, kaya nitong durugin ang sino mang bulating gumagala sa kalupaan. Maya-maya pa, dumarating na si Kapitan. O ano? May nangyari ba rito? Kapitan, ano ba'y putukan na yon? Natakot na para bang mga daga ang mga yon. Pero sinisigurado kong merong tinamaan dahil naubos ang aking bala. Paano ho kayo nakakasigurado? Dahil pinapuntahan ko sa aking mga bantay bayan. Kung meron bang tinamaan, ilang minuto lang, pupunta na rito ang mga yon at sasabihin kung ilan ang patay. Pagpunta ng mga bantay bayan sa kanila, meron daw isang patay. Tadtad ito ng bala sa likod. Hinawakan ni Kanole ang patay at sinabi niyang, ito yung klase ng gabunan na medyo mababa pa rin ng uri. Kapitan, kailangan mo mag-ingat. At bakit naman? Kapitan, hindi naman sa pag-aano pero delikado ka. Iba pag umusbong ang galit ng mga gabunan. At wala akong pakialam doon. Gawin nila ang gusto nila sa akin at gagawin ko ang gusto ko. Bilang isang ama ng baryong ito, kailangan kong ipagtanggol ang mga tao rito. O sige, bit-bitin na yan para makilala natin kung sino ba ang taong yan. Binit-bit ang patay na gabunan at dito'y kinilala ng mga taga-baryo kung sino ba ang taong yon. Nang malaman ni Kapitan ang pagkakakilanlan ng taong yun, agad niyang pinuntahan ang kabilang baryo dahil doon pala sila naninirahan. Nakipag-usap siya sa Kapitan din doon at ayon sa Kapitan ng kabilang barangay, kagabi pa lang daw, umalis na ang mga nakatira sa bahay na yun na akala mo'y may kinatatakutan.
Marami rin kasi ang nakakita nang sila'y naglalakad sa kalagitnaan ng gabi. Mabuti naman at umalis na sila rito. Dahil kung nariyan pa sila, pauulanan ko sila ng bala. Wika pa ni Kapitan sa kapwa niya kapitan. Pagbalik nito sa kanilang baryo, agad niyang ipinagmalaki na yung mga umaataking aswang sa kanila ay mga nagsigsilayas na. Palagay mo, Kinan, kahit ba hindi ka na umalis dito, safe na kayo ng pamilya mo? Hindi ko masasabi, Kanole. Basta ako, wala pa rin akong tiwala at para bang gusto ko pa rin umalis dito sa baryo na ito. Kasi una ho sa lahat, wala na akong karapatan na ipaglaban pa ang sarili ko. O sabihin na natin gumamit ako ng itak, itong mga latigo ko at mga matutulis na bagay. Pero para sa akin hindi ho ito sasapat, lalo na't wala ng aking mga tangan-tangan. Kanole, kung ako naman ang tatanungin, hindi ako kampante. Sabihin na nating umalis na ang mga yon. Pero sila'y kayang pumunta rito pag ginusto nila. May mga pakpak ang mga yon. Kaya nga mga kababaryo ko, ganyang kagaling ang inyong kapitan. Kaya't aking ipinagpapasalamat na ako'y muling inyong ihinalal. Ayos tong si kapitan nakapagpapogi sa kanyang mga kababarangay. Pero okay yan. Makitaan siya ng katapangan. Hindi naman kasi sa lahat ng oras pwede ka magpakita ng malambot na kamay. Kailangan minsan magpakita tayo ng kamay na bakal para matakot din ng kahit na sino, di ba? Tama. Mawalang galang na ho sa inyo. Nag-usap na ho kami ng aking asawa na aalis na ho kami ngayon sa araw na ito. Teka lang, sandali. Bakit ho? Kunin mo ito. Ano ho ito? Mutya ng kidlat? Oo, magagamit mo yan. Kinan, kung saan kayo pupunta ngayon ng pamilya mo, mag-iingat kayo. Oo, salamat ho. Nagpaalam si Kinan kay Kapitan at sa ibang mga taong nakakakilala sa kanila. Umalis sila sa baryo na yon nang walang samaan ng loob. Ganon pa man bitbit nila ang takot na nangyari. Saan po tayo pupunta? Doon sa kapatid ko, sa Maynila. Habang sila'y bumabiyahe sa tricycle, hapon yun, bigla na lamang pumutok ang 3 gulong ng sabay-sabay. Muntik pa nga silang maaksidente. Napansin nilang nang huminto yung tricycle, yung driver naman nun ay mabilis na nagtatakbo na animoy may kinatatakutan. Maya-maya pa, ramdam na ni Kinan na may mga nagmamasid. Rinig kasi nila yung para bang may panakanakang nanggagapang sa kasukalan. Tay, may tao yata Tay. Shh, huwag ka matakot. Nandito lang ang itay. Hindi ko kayo pababayaan. Maya-maya pa, nanggaling sa likuran ni Jaira ang humablot sa kanya at mabilis itong ipinasok sa kasukalan. Rinig na rinig ng mag-ama ang paghingi ng tulong ng kanyang asawa. Hinawakan ni Kinan ang kanyang anak at mabilis na sinundan kung saan ba dinala ang kanyang asawa. Ipinagtaka ni Kinan kung bakit iba ang pagkilos niya sa hapon na yun. Yung tipong ang bilis niyang tumakbo pero hindi man lang siya nakakaramdam ng pagod. Tay, madilim na rito Tay. Nasaan na kaya si Inay? Anak, kung ano man ang mangyari, ipikit mo lang ang iyong mga mata. Akong bahala, anak. Opo, Itay. Si Jaira pala ay dinala sa bahay ng mga gabunan. Hindi ginalaw roon si Jaira dahil inaasahan nilang ito ang magiging dahilan para puntahan ni Kinan ang kanyang asawa. Meron kaming nalaman
Nandito pala si Nole. Si Nole na siyang dahilan ng pagkamatay ng ating ninuno. Asahan natin na sa gabing ito, magpapakita rito ang asawa nito at kasama si Nole. Ito ang ating pagkakataon para ipaghigante ang ating ninuno. Tay, nandiyan po si inay. Shh! Huwag kang maingay, anak. Anak, alam mo ba yung daan? Daan po saan? Daan pa pabalik. Opo. Anak, isuot mo ito. Yung binigay sa akin ni Kanode. Yan ang magsisilbing gabay mo. Para hindi ka magalaw ng mga aswang. Anak, bumalik ka sa bahay ni Tandang Silverio. Sabihin mo na alam na natin kung saan ba nagkukuta ang mga aswang. Sabihin mo rin kay Kanole na ang iyong inay, hawak-hawak nila. Madali ka, anak. Tumakbo ka ng mabilis. Tsak na mararating mo agad yun. Pero po itay, paano po kayo? Huwag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Sa loob ng 10 minuto, narating ng bata yung bahay ni Tandang Silverio. Tatang Silverio? Oh, bakit? Mamang Nole? Ha? Tara, saan? Ang nanay ng batang to, hawak-hawak ng mga gabunan. Ano? Paano? Tatang Silverio, kilala mo ko. Alam kong kaya kong... Oo nga pala. Sige. Katulad din ng kasuotan ni Kinan, nagsuot din si matandang Silverio ng halos ganon na ganon. Mabilis silang tumakbo. 7 minuto lang ang lumipas at narating na nila yung lugar. Nasaan kaya si Itay? Itay! Shh! Nandirito ako. Ayun si Kinan. Nakadapa pala si Kinan sa medyo hinukayan ng kaunti sa lupa. Nakita yun ni Kanole kahit na napakadilim dahil nga nakakakita rin ito sa dilim. Kinan, sigurado ko bang nandyan? Oho, nandito ho sila. Walang ano-ano'y, pinasok na ni Kanole ang bahay. Ikaw, sabi ko na nga ba, magpapakita ka rito. Ibigay nyo lang sa akin yung babae at wala tayong pag-uusapan. Kung gusto nyong mabuhay, ibigay nyo sa akin ang asawa ni Kinan. Ano ka? Ang swerte mo naman. Nagpakahirap kaming maghanap ng pagkain. Gusto mo to? O baka naman gusto mong ipalit ang sarili mo. Kilala mo ang lahi namin. Ikaw ang pumatay sa aming nuno. Oo, ako nga. Ngayong alam nyo niya, hindi man lang ba kayo nakakaramdam ng takot? At bakit kami matatakot? O sige, ganito. Ipinapalit ko ang aking sarili. Magaling. Mahiga ka roon. Ha? Saan? Doon. Sabi mo, ipinapalit mo ang iyong sarili, di ba? Oo, pero hindi ko sinabing mahiga ako. Bakit naman ako susunod sa inyo? Agad na inasbaran ni Kanole yung 4 na lalaking nakapalibot sa kanya. Walang nagawa ang mga ito nang sila'y masugatan sa leeg. Halika na. Andun sa labas yung asawa mo at anak mo. Paglabas ni Jaira, agad siyang sinalubong ni Kinan at ng kanyang anak, habang si Kanole ay pinalibutan ng mga gabunan. Sadyang wala kayong mga kadala-dala. Gusto nyo yatang gawin ko kayong abo. Hindi makakapasok dito yung ginamit mong sibat ng kalangitan sa aming ninuno. Dahil ang aming bahay ay walang bintana. Ganun ba? O di sama-sama tayo masunog dito. Minuto lang ang pagitan nang biglang nasunog ang buong kabahayan. Hindi basta makaalis ang mga aswang doon dahil sa likhang apoy, habang si Kanole ay nakatayo. O ano,
Sabay-sabay na tayo ngayon. Kapansin-pansin na yung likhang apoy ay hindi tinatablan si Kanole. Sabi nga niya, ang apoy na ito ay isa lamang ilusyon. Kaya't paano siya masusunog? Ganun pa man kahit nasabihing ito ay isa lamang ilusyon, ramdam ng mga gabunan sa loob yung napakainit na dala nito. Lumabas si Kanole nang parang wala lang. Tinanong naman siya kung anong nangyari. Ayon kay Kanole, mamamatay na ang lahat ng mga naroroon at unti-unti silang magiging abo. Paano mangyayari yun? Wala namang apoy. Sa mga mata natin ay walang apoy. Pero sa mata ng mga gabunan, meron. Kahit nasabing isa lamang yung ilusyon. Ramdam nila yung init at unti-unti silang magiging abo. Kinan, huwag ka nang umalis dito sa inyong bayan. Dito ka na lang manirahan. Sayang naman ang iyong nasimulan. Tara na. Pagbalik nila sa baryo, naalala ni Kanole si Kapitan. Mauna na ho kayo. Pupuntahan ko lang ang barangay. Wag na, Kanole. Wag ka mag-alala kay Kapitan. Kaya niya ang kanyang sarili. Napansin ko kasi na ilan-ilan lang ang mga gabunan dun. Maaring lumakad din yung iba para si Kapitan ay kanilang balikan. Pinuntahan ni Kanole si Kapitan sa barangay, pero wala siya roon. Pumunta ito sa bahay at nakita niyang sarado na ang bahay. Ganun pa man, hindi maloloko ng mga nakapalibot na gabunan si Kanole dahil nga ramdam nito na merong mga nagtatago sa gilid. Maya-maya pa, sinipa ni Kapitan ang pintuan tapos nagpaputok at nagsisigaw. Akala niyo siguro hindi ko kayo nararamdaman. Mga anak kayo ng... Wika ni Kapitan. Kapitan, ako ito, Sinole. Alam ko, papasok ka pa lang dito sa aking bakuran na nakita na kita. Pinagpapasalamat ko yun. Kapitan, patay na ang ibang mga kalahi nila. Kayong mga naririto, kung gusto nyong mabuhay, umalis na kayo. Magkanya-kanya na kayo ng buhay. Maghiwa-hiwalay na kayo. Dahil ang inyong puno ay patay na. Aabutan nyo, abo na lang ang kanyang katawan sa inyong bahay. Nang sabihin yon ni Kanole, narinig ni Kapitan yung mga nagpulasan sa paligid. Tila ba natakot ang mga yon. Kapitan, ito ang tandaan mo. Simula sa gabing ito ay hindi na magpapakita pa rito ang mga yon. Maraming salamat kung ganon. Siya nga pala, isa ho akong albularyo. Ang aking buhay ay nakalaan sa ganito. Hindi ho ako yung albularyo na madalas mong makikita sa bahay. Ako yung klase ng albularyo na umaalis at kusang tumutulong sa mga taong nangangailangan. At hindi ho lahat ng taong humihingi ng tulong sa akin ay aking pinupuntahan. Dahil ho hindi lahat, hindi tunay na humihingi ng tulong. Ang gusto lang mangyari ng iba makipagkwentuhan. Hindi ho ako pwede ron. Mahalaga ho ang oras ko. Mas mahalaga pa sa buhay ng isang politiko. Naintindihan ko. Maraming salamat sa pagtulong mo sa aming baryo. Wala hong anuman. Pinuntahan ni Kanole kung nasaan sila Kinan at sinabi niyang yung iniwan sa kanya ng mutya ng kidlat ay iiwan na sa kanya ng panghabang buhay. Hindi lang yon, dinagdagan pa ni Kanole ng mutya ng saging para sa karamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro naman ay hindi kayo nabitin sa ating napakagandang kwento sa gabing ito. Pasensya na po sa ilang araw na wala tayong upload dahil sobrang busy po ng inyong commander. PM na kayo sa aking Viber sa mga gusto pa dyan ng mutya. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account. Diyan ay pwede kayong mag-chat. Pwede rin kayong tumawag at pwede nyo akong makita sa pamamagitan ng video call sa Viber. Maraming salamat po sa mga taong
hindi nagsasawa na sumuporta sa aking mumunting channel. Mahal ko po kayong lahat na aking mga subscriber. Good night.